Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Araw ng Huwebes sa ikalabing-tatlong linggo sa karaniwang panahon. Mula sa unang pagbasa hango sa aklat ni Propeta Amos, narinig natin kung ano ang nagiging kapalit ng pagiging tapat at pagiging totoo. Ano ang nagiging kapalit kapag ikaw ay tinawag upang maging isang propeta, kung saan ang sasabihin mo lamang ay ang kung ano ang ipinapasabi ni Yahweh. Walang labis, walang kulang. At dahil mensahe ni Yahweh, katotohanan. Kaya kapag ang isang propeta ay tunay na nagsasabuhay ng kanyang misyon, asahan mo marami ang magagalit sa kanya. At iyan ang naging karanasan ni Amos, isang propeta na tinawag upang magsalita sa pangalan ni Yahweh. Sabi niya, hindi ako propeta, hindi ko ito hanap buhay. Ako'y pastol at nag-aalaga rin ng mga punong igos. Ngunit, inialis ako ng Panginoon sa gawaing iyon at inutusang magsalita para sa Kanya sa mga taga-Israel. Hindi pinangarap ni Amos ang maging isang propeta. Sapat na sa kanya na siya ay nag-aalaga ng kanyang mga tupa bilang pastol at nag-aalaga rin ng mga punong igos. Kontento na siya sa kanyang buhay. Masaya na siya sa kanyang hanap buhay. Pero doon sa sitwasyon na yon, tinawag siya ni Yahweh upang maging propeta. Malaki ang pagkakaiba ni Propeta Amos doon sa mga tinatawag na bulaang propeta, fake prophets. Ang mga bulaang propeta, bayaran. Pinapairal ang pera sa kanilang pagiging propeta. Kapag ikaw ay magbibigay ng maraming pera, tatahimik itong bulaang propeta na ito. Ginagawa niyang negosyo at pagkakakitaan ang kanyang pagiging bulaang propeta. Hindi ganyan si Propeta Amos. Hindi siya huwad, bulaan, at fake na propeta. Isa siyang tunay at totoong propeta, sapagkat isinasabuhay niya ang kung ano ang sinasabi ni Yahweh. Sa panahon ni Propeta Amos, marami ang matatawag na mga bulaang propeta. Hindi sila totoo, hindi sila tapat na mga propeta. At kung iuugnay natin itong nangyayari noon sa panahon ni Propeta Amos, na kung saan naririyan ang mga nagpapanggap na mga propeta, bulaang propeta, bayarang propeta. Di ba hanggang ngayon, ganyan din tayo? Marami hindi tapat, hindi totoong lingkod ng Diyos. May mga pari mukhang pera. May mga pari
Kapag ikaw ay maimpluwensya, makapangyarihan, may kayamanan, nababago ang prinsipyo. Pero katulad sa unang pagbasa, hindi lahat ng pari katulad ng mga bulaang propeta. May mga pari na nagsisikap na maging tapat at maging totoo sa kanilang misyon. At papaano natin yan malalaman? Sa pananalita, sa gawa. Kapag may mga nakakausap kayong mga lingkod ng Diyos at ang lumalabas sa bibig ay mga materyosong mga bagay, mga pananalita na ang layo sa tinuturo ng ating Panginoon at pamumuhay na napaka-extravagant, magtaka na kayo, totoo pa bang lingkod ito ng Diyos? O yung kanyang sarili lamang ang kanyang pinahahalagahan? Kapag ang lingkod ng Diyos ay nagsalita ng katotohanan, magagalit ka. Hindi maganda ang buhay ng nagpapakatotoong lingkod ng Diyos. Sasabihin niya ang totoo. Sasabihin niya kung ano ang dapat sabihin. At ayaw natin yon. Nagagalit tayo sa diretsyong magsalita ayon sa turo ng Ebanghelyo. Pero iyon ang responsibilidad ng isang lingkod ng Diyos. Nakakalungkot na mayroong mga ilang sinasabing simbahan, pero ginagamit ang simbahan para ang kanilang kapangyarihan ang siyang mangibabaw. Na kapag sila ang mag-e-endorse ng mga kandidato, tuwang-tuwa ang mga kandidato. At yung mga hindi ma-e-endorse, kawawa naman. Aasa na lang talaga sa mga tapat at totoong botante. Nakakalungkot, may mga lingkod na sinasabing lingkod ng Diyos, pero ang pinapairal, pera. Kapag malaki ang ibibigay mo, i-endorse ka namin. Kapag hindi, sorry ka na lang. Bulaang propeta. Ipagdasal natin na magpadala ang Diyos ng mga tapat at tunay na mga lingkod. Sapagkat ang kailangan natin ngayon ay hindi yung magagaling, marurunong, matatalino. Ang kailangan natin ngayon ay yung tunay na nagsasabuhay ng mabuting balita. Amen.